Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Cruz, isang manggagamot na nagbibigay tuon sa kalusugan at kagalingan ng ating mga nakatatandang kababayan. Nais ko pong talakayin ang isang paksa na mahalaga ngunit madalas ay hindi na pag-uusapan. Naisip niyo na po ba kung ano ang nangyayari sa inyong katawan, isipan at espiritu kapag itinigil ninyo ang isa sa pinakanatural, personal at makapangyarihang gawain sa buhay, ang masturbasyon o pagsasarili sa inyong mga ginintuang taon? Marami sa ating mga senior ang lumaki sa isang kultura kung saan ang pagpapahayag ng sexualidad, lalo na kung mag-isa, ay ibinubulong lamang kinukunutan ng noo o tuwirang ikinahihiya. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ang gawaing ito ay madalas na tahimik na nawawala, isinasantabi dahil sa mga pagbabago sa kalusugan, paniniwala ng lipunan o simpleng pakiramdam na hindi na konektado sa sarili. Ngunit narito po ang katotohanan na madalas ay hindi nabibigyang pansin ang kawalan ng sexual na koneksyon sa sarili pagkatapos ng edad na 60 ay maaaring dahan-dahang makapinsala hindi lamang sa inyong libido. Maaari nitong maapektuhan ang inyong buong kapakanan. Hindi po ito tungkol sa kalaswaan. Ito'y tungkol sa buhay, sa sirkulasyon, mga hormone, pagtulog, kumpiyansa sa sarili, kalusugan ng prostate, emosyonal na katatagan, at oo, tungkol din sa dignidad at pagtanda. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko po kayong pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga payong pangkalusugan na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype po ang buko 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapaganda ang aking mga nilalaman para sa inyo. 1. Ang katawan ay tumutugon sa hindi na nito natatanggap sa ating pagtanda. Maraming tungkulin sa katawan ang bumabagal hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa kawalan ng aktibidad. Tulad ng mga kalamnan na lumiliit kapag hindi nag-ehersisyo at mga kasukasuan na naninigas kapag hindi iginagalaw, ganoon din ang tugon ng mga organong sexual. Kapag tuluyang itinigil ang masturbasyon, ang daloy ng dugo sa bahaging balakang pelvic area ay lubhang nababawasan. Ang nabawasang sirkulasyon na ito ay maaaring humantong sa hirap sa pakiramdam, pagbaba ng sensitibidad, at para sa mga kalalakihan, mas mataas na panganib sa mga problema sa prostate. Ang mga tissue na dating madaling tumutugon sa estimulasyon ay nagsisimulang manghina o mag-atrophy, nagiging hindi na gaanong nababanat, hindi na gaanong tumutugon, at minsan ay masakit pa. Para sa mga kababaihan, maaaring tumindi ang panunuyo ng vaginal dryness, iritasyon, o pangkalahatang pakiramdam na hindi na konektado sa sariling katawan. Ang pinakanakakagulat sa maraming senior ay kung gaano kabilis mangyari ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan na walang sexual na estimulasyon, maaaring simulan ng kalimutan ng katawan ang dati nitong alam na alam. At hindi tulad noong kabataan, mas matagal bago maibalik ang nawala. Ang regular na masturbasyon, kahit isang beses o 2 beses lamang sa isang linggo, ay nakakatulong na mapanatili ang pagiging nababanat sensitibidad
at pangkalahatang kalusugan ng balakang. Ito ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili na pumipigil sa pananamlay hirap sa pakiramdam at mga komplikasyon sa hinaharap. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa pagnanasa o pagpilit sa hindi na natural na nararamdaman. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng tungkulin, pag-iwas sa hindi kinakailangang sakit at pag-iingat sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng inyong katawan. Hindi naman po ninyo ititigil ang pagsisipilyo dahil lamang tumatanda na kayo. Bakit pababayaan ang isa pang mahalagang bahagi ng inyong kalusugan? Ngunit ang katawan ay isa lamang bahagi ng usapan. Ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto kapag hindi na ninyo nararamdaman ang koneksyon sa sariling kaligayahan? Dito, nagiging mas personal at makapangyarihan ang mga bagay. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang makakatulong ang mga ito, paki-comment po ng 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang punto. 2. Ang emosyonal na epekto ng pagkawala ng koneksyon. Kapag itinigil ng mga senior ang masturbasyon, hindi lamang ito pisikal na pagbabago, nagiging emosyonal at psikolohikal din ito. Sa paglipas ng panahon, maraming nakatatanda ang nagsisimulang makaramdam na sila'y hiwalay na sa kanilang sariling katawan, na para bang sila'y tagapag-alaga na lamang ng isang sisidlan sa halip na nabubuhay dito. Ang emosyonal na pagkakahiwalay na ito ay maaaring tahimik na magpakita sa simula kawalan ng interes sa sariling hitsura, nabawasang pagpapahalaga sa sarili, o kahit isang banayad na pakiramdam na parang hindi ka nakikita. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa, paglaya at saya ay nagiging isang bagay na iniiwasan o kinakalimutan. Ang masturbasyon, bagamat napaka-personal, ay lubos ding nagpapatibay sa sarili. Ipinaaalala nito sa iyo na aingyan na ang iyong katawan ay pag-aari mo pa rin, na kaya mo pa ring makaramdam, pumili at makisangkot sa isang bagay na para lamang sa iyong sariling kasiyahan. Para sa maraming nakatatanda, ang simpleng gawaing ito ay nagpapanumbalik ng pakiramdam ng kakayahan at pagkakakilanlan na madalas kumukupas sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa sexual na kasiyahan. Ito'y tungkol sa emosyonal na katatagan, kumpiyansa sa sarili at koneksyon sa iyong panloob na buhay. Kung wala ang pribadong ritual na ito, maaaring lumalim ang kalungkutan, tahimik na lumago ang pagkabalisa, at maaaring mapalitan ng pakiramdam ng emosyonal na kawalan ng sigla ang masiglang panloob na mundo na dati ninyong kilala. Para sa ilan, maaari pa itong makaapekto kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, mas kaunting init, mas kaunting pagiging bukas, mas kaunting saya. Ngunit mayroong isang makapangyarihang katotohanan na marami ang hindi napagtatanto hanggang sa halos huli na. Kapag itinigil mo ang matalik na pakikipag-ugnayan sa iyong sarili, maaari kang dahan-dahang magsimulang humiwalay sa mundo sa iyong paligid. At tulad ng malalaman ninyo, maya-maya, ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nananatili sa puso. Umaabot din ito sa mga organo, lalo na sa isang mahalagang glandula na iilan lamang ang pinag-uusapan hanggat hindi pa huli ang lahat. 3. Ang kalusugan ng prostate ay nakasalalay sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kalalakihan,
Iilan lamang ang mga bagay na kasing halaga sa pangmatagalang kalusugan gaya ng prostate. Ang maliit na glandulang ito ay may malaking papel sa parehong sexual at pag-ihi, ngunit madalas itong binabalewala hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga problema. Ang hindi napagtatanto ng marami ay ang regular na pagpapalabas ng similya ejaculation sa pamamagitan man ng pakikipagtalik o masturbasyon ay hindi lamang kasiyasya, ito rin ay proteksyon. Kapag tuluyang itinigil ng isang lalaki ang masturbasyon, maaaring magsimulang manamlay ang prostate. Maaaring maipon ang mga likido at humantong sa isang kondisyon na kilala bilang prostate congestion o paninigas ng prostate na nagdudulot ng hirap sa pakiramdam, presyon at mas mataas na panganib ng pamamaga o impeksyon sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang pagpapalabas ng similya upang manatiling aktibo ang prostate. Nililinis nito ang mga lumang likido at pinasisigla ang daloy ng dugo sa rehiyon. Kung wala ito ang glandula, ay maaaring maging mas madaling kapitan sa paglaki na kilala bilang benign prostatic hyperplasia (BPH) na maaaring makagambala sa pag-ihi at humantong sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi o kahit na ang pangangailangan para sa medikal na interbensyon. Hindi lamang po ito teorya. Ito'y sinusuportahan ng mga dekada ng medikal na obserbasyon. Ang pagpapanatili ng sexual na aktibidad kahit na pribado ay maaaring makatulong sa prostate na manatiling malusog at tumutugon. Ang pagbalewala sa aspetong ito ng pangangalaga ay hindi tanda ng kahinhinan. Ito'y isang nasayang na pagkakataon para sa pag-iwas. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga gamot o operasyon bilang inyong unang linya ng depensa. Isang bagay na kasing simple ng regular na sariling kasiyahan ay maaaring magsilbing isang aktibo at natural na paraan upang maprotektahan ang mahalagang bahaging ito ng inyong katawan. Ngunit ang mga benepisyo ng masturbasyon sa katandaan ay mas malalim pa kaysa sa kalusugan ng organo. Paano kung sabihin namin sa inyo na ang maliit na gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng inyong utak na humuhubog, kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, at maging kung gaano kalinaw ang inyong pag-iisip sa bawat araw. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga kaalamang ito, paki-comment po ng 1 sa ibaba para malaman kong nandito kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Balanse ng hormone at chemistry ng utak. Isa sa mga pinaka hindi napapansing benepisyo ng masturbasyon sa mga nakatatanda ay ang direkta nitong epekto sa balanse ng hormone at chemistry ng utak. Kapag inyong pinasisigla ang inyong katawan at nararating ang orgasmo, ang inyong utak ay naglalabas ng sunod-sunod na natural na chemical, dopamine, oxytocin, endorphins, at prolactin. Ang mga ito ay hindi lamang mga feel-good hormones. Kinokontrol nila ang inyong kalooban, pinapabuti ang inyong pagtulog, pinapagaan ang pagkabalisa, at sinusuportahan pa ang immune function. Sa yugto ng buhay, kung saan mas karaniwan ang insomnia, depresyon, at stress, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan para sa pangkalahatang kagalingan. Ang dopamine ay tumutulong sa inyo na makaramdam ng motibasyon at emosyonal na pakikisangkot
Ang oxytocin ay nagpapalaganap ng pakiramdam ng katahimikan at koneksyon kahit na kayo ay nag-iisa. Ang endorphins ay nagbabawas ng sakit at nagdudulot ng kalinawan. Ang prolactin ay sumusuporta sa mahimbing na pagtulog at paggaling ng selula. Lahat ng ito ay nangyayari mula sa isang pribado at simpleng gawain na hindi nangangailangan ng reseta pag-aproba ng insurance o pagbisita sa doktor. Ang kawalan ng hormonal na aktibidad na ito ay maaaring humantong sa dahan-dahang pagbaba ng emosyonal na kagalingan. Kung wala ito maaari, kayong makaramdam ng higit na pagkabalisa, pagiging iritable o emosyonal na pamamanhid. Nagiging mas mahirap ang pagtulog, mas matagal manatili ang stress, at sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong memorya, focus, at maging sa inyong pisikal na katatagan. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa panloob na chemistry. Ito'y tungkol sa pagbibigay sa inyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang mapanatili kayong matatag, relax, at buhay. At kung ang inyong isip ay nakikinabang sa regular na pagpapalabas, paano naman ang bahagi ninyo na karamihan sa mga tao ay nakakalimutang hipuin ang inyong sariling pakiramdam ng ginhawa at dignidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at haplos? Doon tayo susunod. 5. Ang haplos ay pangunahing pangangailangan ng tao kahit ito'y mula sa sarili. Sa ating pagtanda, ang haplos ay madalas na nagiging isang bagay na mas bihira na nating natatanggap. Nagiging madalang ang mga yakap, maaaring kumupas ang intimasya, at sa maraming kaso, sinisimulan ng iwasan ng mga tao ang kanilang sariling katawan. Ang kawalan ng haplos na ito, kahit na sariling haplos, ay maaaring lumikha ng malalim na emosyonal na kahungkagan, isa na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugang pangkaisipan, kundi pati na rin sa pisikal na kagalingan. Ang masturbasyon, sa pinakasimpleng anyo nito, ay isang paraan ng pananatiling konektado sa inyong katawan. Ito'y isang uri ng pag-aaruga na nagpapaalala sa inyong sarili na kayo ay buhay pa, karapat-dapat pa rin sa ginhawa, at may kakayahan pa ring makaramdam. Maraming nakatatanda ang hindi namamalayang sinisimulang tratuhin ang kanilang katawan na parang marurupok na makina na kailangang imentena sa halip na mga tahanang dapat pahalagahan. Ginagawa nila ang mga rutina, pagligo, pagbibihis, pag-inom ng gamot, nang hindi tunay na kinikilala ang kanilang pisikal na sarili ng may init o kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakahiwalay na ito ay maaaring humantong sa pakiramdam ng emosyonal na pamamanhid o pagiging dayuhan sa mismong katawan na nagdala sa kanila sa buong buhay. Binabago iyan ng sariling haplos. Inaanyayahan kayo nitong magdahan-dahan makinig, makaramdam, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalaga. Ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa sexual. Nagiging meditasyon ito, isang paraan upang patotohanan. Nandito pa ako, mahalaga pa ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. Ang gawaing ito ng muling pag-angkin sa haplos ay maaaring magpanumbalik ng kumpiyansa at magpakalma sa kalungkutan na minsan ay gumagapang sa pagtanda. At gaano man kalakas ang personal na koneksyong ito,
May isa pang madalas na hindi nababanggit na benepisyo, ang masturbasyon sa katandaan. Tinutulungan kayo nitong mapanatili ang pakiramdam ng intimasiya at kontrol kahit na nagbabago o nawawala ang mga partnership. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Hindi natatapos ang intimasya kapag natapos ang partnership. Habang tayo'y tumatanda, nagbabago ang mga relasyon. Ang ilan ay nawawalan ng kapareha dahil sa sakit o panahon, habang ang iba naman ay maaaring maharap sa emosyonal na distansya sa mga pangmatagalang pagsasama. Mayroon ding iba na namumuhay mag-isa, nilalakbay ang pagreretiro at pagtanda nang walang palagi ang presensya ng isang kasama. Sa mga sandaling ito, marami ang nagsisimulang maniwala na ang intimasiya na dating masigla at buhay ay tapos na lamang. Ngunit ang tunay na intimasiya ay hindi nangangailangan ng kapareha. Nagsisimula ito sa inyo. Pinapayagan ng masturbasyon ang mga nakatatanda na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling pagnanasa, sariling lambing, at sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang katayuan sa relasyon. Malayo sa pagiging kapalit ng isang kapareha, ang sariling intimasiya ay isang uri ng kalayaan. Ito'y isang gawa ng muling pag-angkin sa pagiging malapit ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong espiritu na ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa at pagiging malapit ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Ito ay nananatili pa rin sa loob ninyo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag hindi posible ang pisikal o emosyonal na pagiging malapit sa iba. Nakakatulong itong mapanatili ang isang pakiramdam ng emosyonal na balanse at personal na kakayahan. Binabawasan nito ang kalungkutan na maaaring gumapang sa mahahaba at tahimik na mga gabi. At higit sa lahat, ipinaaalala nito sa inyo na kayo ay isang buo pa ring taong may damdamin, may kakayahang magsaya at lumambot kahit walang kaparehas sa inyong tabi. At habang ang emosyonal na lakas na ito ay lubos na nakapagpapagaling, marami pa ring mga senior ang nagdadala ng hindi kinakailangang pagkakasala o hiya tungkol sa paksa. Panahon na upang harapin ang makalumang pasanin na iyan ng direkta, dahil ang pinsalang idinudulot nito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Ano ang mangyayari kapag pinalitan natin ang hiya na iyan ng pagtanggap sa sarili? Ang sagot ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pagtanda. Sabi, ang hiya ay dapat nang iwanan. Maraming nakatatanda ang lumaki sa panahon kung saan ang sexualidad, lalo na ang sariling kasiyahan, ay nababalot ng katahimikan, panghuhusga at hiya. Ang mga mensahe mula sa pamilya, relihiyon at lipunan ay madalas na ginagawang parang marumi, makasalanan o hindi angkop ang masturbasyon, lalo na sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naging panloob, tahimik na humuhubog kung ano ang nararamdaman ng mga senior tungkol sa kanilang sariling katawan. Ngunit narito po ang katotohanan, ang hiya na iyan ay hindi na pag-aari ninyo. Ito ay minana at meron kayong lahat ng karapatan na bitawan ito. Ang masturbasyon ay hindi tanda ng kahinaan o moral na kabiguan. Ito ay isang normal malusog
at kahit na terapeutikong bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagbitaw sa hiya na sumunod sa inyo sa loob ng mga dekada ay isa sa mga mapagpalayang gawain na maibibigay ninyo sa inyong sarili sa huling yugto ng buhay. Kapag itinigil ninyo ang pagtingin sa sariling kasiyahan bilang isang bagay na mali, sinisimulan ninyong bawiin ang kontrol sa inyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang pumapalit sa hiya ay hindi lamang pagtanggap, kundi kumpiyansa, kapayapaan, ginhawa. Kapag naunawaan ninyo na ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa pangangalaga, kasiyahan at atensyon, sinisimulan ninyong tratuhin ang inyong sarili ng iba. Lumalakad kayo ng may higit na dignidad, natutulog ng mas mahimbing, namumuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng bigat ng hiya, gumagawa rin kayo ng espasyo para sa pangangalaga sa sarili. At walang mas mahusay na paraan upang simulan ang pangangalaga sa inyong sarili kaysa sa pag-unawa kung paano ito gagawin ng ligtas, komportable at may intensyon. Kaya naman napakahalaga ng susunod na bahagi, hindi lamang ito tungkol sa kung bakit, kundi kung paano ito gagawin sa paraang sumusuporta sa inyong kalusugan at nagdudulot sa inyo ng kapayapaan. 8. Mga praktikal na payo para sa ligtas at malusog na sariling intimasya. Para sa mga nakatatanda, ang masturbasyon ay dapat lapitan sa parehong paraan kung paano ninyo lalapitan ang anumang bahagi ng pangangalaga sa sarili ng may pasensya, respeto at ginhawa. Ang inyong katawan ay nagbago sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural. Ang gumana o masarap sa pakiramdam mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon at ayos lang iyon. Ang layunin ngayon ay hindi pagganap, ito'y presensya upang magsimula pumili ng isang tahimik at pribadong lugar kung saan kayo ay nakakaramdam ng pagka-relax. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-eksplora ng walang presyon. Hindi ninyo kailangang magmadali. Hayaan ninyong maging para sa inyo ang oras na ito ng walang abala o panghuhusga. Ang paggamit ng pampadulas o lubricant ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba, lalo na para sa mas matandang balat o kung ang panunuyo ay naging issue na. Binabawasan ng mga pampadulas ang pagkiskisan, pinipigilan ang iritasyon at maaaring aktwal na mapahusay ang pakiramdam. Maaari kayong mag-eksperimento sa iba't ibang uri hanggang sa makahanap kayo ng angkop sa inyong mga pangangailangan. Para sa mga kalalakihan, maglaan ng oras sa estimulasyon. Hindi kailangang maghangad ng isang partikular na resulta. Para sa mga kababaihan, ang banayad na haplos at kamalayan sa mga sensitibong bahagi ay maaaring muling kumonekta sa inyo sa mga nakalimutang sensasyon. Nakakatulong din na mag-focus sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan bago, habang at pagkatapos. Mas relax ba kayo? Mas kalmado? Mas konektado sa inyong sarili? Ito ang mga senyales na gumagana ang inyong ginagawa hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang sariling intimasya ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang anyo ng tahimik na lakas at kamalayan sa sarili. Tulad ng anumang kasanayang pangkalusugan, mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa tindi. Ang banayad at regular na koneksyon sa sarili
ay maaaring sumuporta sa inyong kalooban, sirkulasyon, pagtulog, at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. At ngayong alam na ninyo kung paano ito gagawin sa isang malusog at magalang na paraan, ano ang mangyayari kung pipiliin ninyong patuloy na balewalain ang bahaging ito ng inyong kalusugan? Ang mga pangmatagalang panganib ay maaaring makagulat sa inyo. Isang pangwakas na salita ang pinakapersonal na gawa ng pangangalaga sa sarili. Habang kayo ay nasa yugtong ito ng buhay, taglay ang lahat ng yaman, karunungan at pagninilay. Malamang na naunawaan na ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito'y tungkol sa muling pagtuklas. Hindi kayo kumukupas, kayo ay nag-e-ebolusyon. At isa sa pinakamatalik madalas na hindi napapansing bahagi ng ebolusyong iyon ay ang relasyon ninyo sa inyong sariling katawan. Para sa maraming nakatatanda, ang ideya ng masturbasyon ay maaaring nagdadala pa rin ng bigat ng hiya, pagkailang o pakiramdam na hindi na ito nararapat sa kabanatang ito ng buhay. Ngunit paano kung ito ay nararapat? Paano kung sa katunayan ngayon, ang pinakamahalagang panahon upang muling kumonekta sa bahaging ito ng inyong sarili, hindi para sa iba, hindi para sa pagganap, kundi para sa paggaling, para sa presensya, at para sa kapayapaan. Ang inyong katawan, bagamat iba na sa mga nakaraang dekada, ay pag-aari nyo pa rin. Tumutugon pa rin ito sa pangangalaga. Nagre-react pa rin ito sa kabaitan. Umunlad pa rin ito sa atensyon. Ang haplos sa anumang anyo ay isang pangangailangan ng tao. At kapag ang haplos na iyon ay nagmumula sa inyo, ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual, ito ay emosyonal. Sinasabi nito sa inyong puso, nandito ka pa, mahalaga ka pa. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi isang kahiya-hiyang gawain. Ito ay isa sa mga pinakamalalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na magagamit ninyo. Nakakatulong itong mapanatili ang sirkulasyon, sumusuporta sa kalusugan ng prostate at balakang, nagbabalanse ng kalooban at mga hormone, nagpapagaan ng kalungkutan, nagpapabuti ng pagtulog, at nagpapaalala sa inyo na hindi kayo hiwalay sa inyong mga pagnanasa o pagkakakilanlan. Kahit sa pag-iisa, maaari kayong makaramdam na buhay, makapangyarihan at buo. Kung walang nagsabi sa inyo nito, dati pakinggan ninyo ito ngayon. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot upang maging malapit sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad sa pagiging tao. Hindi ninyo kailangang dalhin ang mga makalumang paniniwala na nagpapatahimik sa inyong mga pangangailangan o nagbabaliwala sa mga katotohanan ng inyong katawan. Karapat-dapat kayong makaramdam. Karapat-dapat kayong magpahinga ng walang kahungkagan. Karapat-dapat kayong tumingin sa salamin at makita ang isang taong sulit pa ring hipuin, sulit pa ring mahalin, sulit pa ring maging. Madalas nakakalimutan ng mundo ang kapangyarihan ng mga tahimik na ritual ng pagsasara ng pinto, malalim na paghinga, at pagbibigay sa sarili ng hindi maibibigay ng iba. Ngunit sa sandaling iyon, kapag bumagal ang mundo at bumalik kayo sa inyong sarili, maaari kayong makahanap ng isang bagay na sagrado, isang muling pagkonekta, isang paglambot, isang kislap. Kaya habang kayo ay sumusulong, dalhin ninyo ang katotohanan ito. Ang masturbasyon ay hindi isang bagay
na dapat pagtaguan, husgahan o balewalain sa pagtanda. Ito ang inyong karapatan, inyong pribadong saya, inyong paalala na hindi lamang kayo umiiral kundi nabubuhay ng lubusan malalim at walang paghingi ng tawad. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. At sa bawat pagkakataong pipiliin ninyong parangalan ito, nang may pangangalaga, may kabaitan, may presensya, pinipili ninyong mabuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin. At iyan sa huli ang pinakamarangal na gawa sa lahat. Narito ang isang aral sa buhay na sanay inyong baunin. Ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw sa inyong buong pagkatao, isip, katawan, at espiritu. Ang pagyakap sa bawat aspeto ng inyong sarili, kabilang ang inyong sexualidad at pangangailangan para sa koneksyon, ay fundamental sa pagtanda ng may sigla at biyaya. Huwag hayaang diktahan ng makalumang hiya ang inyong kagalingan. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng ilang sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o naiisip ng iba pagkatapos ng talakayang ito. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment ng 0. Malaki po ang maitutulong ng inyong puna. Huwag din po nating kalimutang i-like, i-share ang video na ito sa mga kamag-anak o kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa iba pang ganitong nilalaman. Salamat po sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.